nakadanlap, Baby Boy. Listo mo ito, oh. MPX 300. Kumusta naman yung performance niya, Baby Boy? Uy! So, ayan. Made in China, tapos puro kayo tanong kung matibay o hindi. O, tingnan natin sa loob. Ang masasabi ko dito sa MPX is uy! Ano yun? Sino yung mga naka-Raptor, oh? Mas! Oh? Siguraduhin yung naka-Dunlop yan, ha? Wow! Shimis! Hanip! Oh? Naku! Na-regress ko, lahat naka-regress na yan. Ayoko yung ano, hindi naka-Dunlop. Kaya yan. Bye-bye, hindi kasi naka-Dunlop. Bye-bye. Sold! Naku, sold na! Ang taas! Hanip! Yeheng! Hoy! Hoy, yawa, oh! Woo! May coolant pa. Ayun, kaya pala tumatagos yung clutch. Wala nang brake fluid. Hydraulic clutch po ang tawag dyan. Yan. Same sa KTM and Husqvarna. Dinagdagan na namin ng mantika. Ayan ang mantika. Uy! Tignan na rin natin tong pangloob. So, transparent yung tangke niya. Kita mo agad. Ano to? Extra. Ay, may extra pa siya. Tire niya. Parang mukha ng mga basher. Ganda. Parehas na parehas po. I-upgrade tong filter. Sakto, may filter tayo ng pang Husky upgrade. Yan, twin air. Ayan. Bago po to. Ilagay na yan, okay. Husky ko na lang to. O, ayan. O, pwede na, sara na. MPX 250, yung ni-review natin, maluwag to, hindi ko nahigpitan. Kaya pala namamatay yung mga electric niya pag nag-push start. So ito, mahigpit na talaga. O, ayan, o, tinesting na. Baka hindi tayo allowed mag-open nito. Anyway, upuan na ito galing pa sa 250, galing sa MPX 250 na boss. So, ayan, kaka-open lang po. Yan, morning. So, kaka-open lang natin ng shop. And then, may napansin po tayo. Ayan, oh. May pumapatak sa ilalim. So, let's see. Sana hindi ito karburador. Ayun, kalisto. Ayan, oh. Hindi ko alam kung dito sa plastic o dito. Kung dito sa pagitan ng hose na to. Yung clutch niya parang tumatagos yung clutch. Hanapin natin, may tagas siguro yan. Hindi siguro nahigpitan gaano. Parang may tagas nga dito sa pagitan ng banjo bolt. So higpitan na lang natin to, then okay na to. Buti na lang hindi sa carb tumagas. So ayan, oh, nakikita mo, Nibi Racing PW40. So meron din tayong bentang Nibi. Na-amaze ako sa quality ng Nibi, which is good at naka-Nibi na ito. Is it round slide? Uy, para siyang flat slide. Flat slide na round. Tingnan natin, cold start. Cold start. Ayan, naka-on na siya. Try natin yung panda rin. So umaga ngayon, ha. Try natin. Uy, one click. So one click lang, hindi na tayo nag-choke. Hindi na rin nag-choke dito. Oh, may clicker din. Subukan nating iset yan mamaya. Rebound yan. Rebound and tension siguro. Today's trail day nga pala. Yan, maulan. Kahigising lang natin kasi pinalitan natin to kagabi ng fuel filter. Yan.
So far wala na siyang tagas. Yan. Then nilagyan na rin natin ng scotch tape to para hindi magasgasan ng boots. Change oil na rin to kasi factory oil pa yung nakalagay. May binigay din na langis. So ayan, same lang yung logo nila. Uy, malaglag. So ang ganda pa ng langis niya, Kalisto. And then amazingly, may magnet dito. Sa KTM may magnet din dito sa dulo. And din po yung mga drain bolt ng ibang production yan. Yan o, kulay pula o. Then shake mo na. Tuti na yan, pupunta doon, pa ganon. Masishake ngayon doon sa, ayan o, shake. Yan, ang consequences ng 2-stroke. Shake niya muna yung mga tuti. Compute mo muna yung ratio. Ito na si Baby Boat. Ayan, mga Kalisto. So far so good. Yan po si Boss Jason with Kayo. Ayan yung gas oh. Gas na parang parehas oh. Hindi kita nakilala. Oo nga, hindi ko pa na never ko pa nahawakan. Parang ang sarap ba? Parang gusto niya pigain mo. Quick specification ng MPX 300 is performance exhaust, alloy subframe, lithium battery, O-ring chain, racing carb NCDI, waffle style air filter, 2.5 gallon fuel tank, new LED headlight, 300cc 2-stroke na may electric start, 6-speed wide ratio ang cambio, CNC triple clamps and foot pegs, trip and speedometer panel, lightweight central backbone, chromo, frame guards and 3M heavy duty graphics, Enduro X series wheels, rebound compression adjuster sa kanyang shock. Grabe mga Kalisto, ang ganda ng suspension nito. Sobrang nakakatuwa. As in mga Kalisto, lumulutang lang tayo sa mga lubak. Kayang-kaya niya oh. Kahit maputik, kayang-kaya na itong motor. Woo! Yes. Boss. Uy! Ash! Bakit hindi nakadaan to? Uy! Master Ash! Gusto mo to? Ayan o. Parang Grayson? Oo. Yayamanin. Dito sa gitna, meron siya mga puting dito. Hindi sa akin yan ha. Hindi sa akin yan ha.
Nasusubukan ngayon yung gapang nito. Sherco 300 ata yan. Nasa harap natin. So ito ngayon yung MPX. Yung mga supot niya natatanggal na. Ayan o, parang screen protector yan. Yan. And then si Sir, YC250 El Matador Riders. Yan, makita nyo mga kalisto, talagang napakadulas ng lupa na ito mga kalisto. Kulay brown siya. Gulong na stock ng MPX 300. Tignan natin kung kaya na ito. Nasa motor pala talaga. Totoo pala, nasa motor, lalo na kay MPX 300. Uy. Uy, headlight natin, bakit kumukurap? Ah, ay happy. Wala sa motor, sa gulong lang talaga. Nasa Boss, ano yan? Sherco ba yan? Ah, akala ko Sherco. Reyu 300. Galing sa Spain pa yung ganyang brand. Magkano ang ganyan, boss? Brand new. 670,000. Same 300. Magkaiba ba ang Sherco Reyu sa beta? MPX 300, 298,000. Ka-level niya yung laki ng bore niyan. Oh, push start na dito yan. Sobrang crowded na sa taas mga kalisto. And wag na tayong tumuloy dyan at maghanap na lang tayo ng ibang daan mga kalisto. Let's go! Uy! Sold na, Boss Jason. Sold. Buy, gusto mo to. Sold. Nalunod ba o hindi? Yun! Woo! Bah, ilang push start na to, hindi pa nalulubat. Yun! Ah, yun lang. Sipa. Sipa. Under ba yan? Nakaganyan? Kayanin kaya ng MPX 300. Ayan. Ang pinakamurang 300cc na 2-stroke sa Pilipinas. Parang hindi siya yung nakilala kong dati. Ayaw po niya ng tinutulungan nyo noon eh. Gawa tayo ng bagong linya dahil nga MPX 300cc to. Diyan tayo sa kanan dadaan. Hahanip yun. Tumalon dyan mga kalisto. Bagang tumalon.
IoT4. Yan. Bigat no? Bigat niyan no? Naka-DT ka daw dati? Oo, may Renzo. Renzo? Akin na to? Akin na to? Akin na to? Ha? Oh, ikaw sa kanya Kerex ko eh. Binatan niya sa akin. Naka-Dunlop, Baby Boy, listo mo ito. MPX 300, kumusta naman yung performance niya, Baby Boy? Okay na okay. Okay na okay. Kaso lang, hindi naka-Dunlop. Yun lang ang problema sa motor na to, hindi naka-Dunlop. China, dapat ibigay na sa akin yung gulong na ni Boss Jason. Oh, malakas nga. Oh, malakas. Kaso lang, hindi naka-Dunlop eh. Yun, oh. Ang ina. Bibili din ako ng ganyang 295,000. Hello, boss. Boss Listo Moto. Shoutout sa mga taga Montalban na hindi nakapag-trail ngayon. At shoutout kay Listo Moto. Dunlop lang ang malakas. Anong gulong mo? Kaya lang, IRC. yan eh. Ano, may kasabihan si boss eh. Ano yung kasabihan mo, sir? Wala sa rider yan, sa motor yan. Camp Marupok. Yan, oo. Di ko akalain yun na may moto siya na ganun. Pagka hindi ka makapag-trail, mag-MX3 ka na lang muna. At yun na nga mga kalisto, natapos din ang ating trail. Dito naman tayo sa boring part. Napakarwash na natin and nalinisan. I-observe natin ang mga pyesa ng motor na to mga kalisto. Ito, tatanggalin na natin to kasi nga tapos na yung trail. O, ayan. Ay, shit. Ang daming naiiwan na dumi sa loob. Sige, linisin na lang natin to mamaya. At least hindi siya nagasgasan. Nalube na rin natin yung chain. Nakarwash na rin. And itong mga konting gasgas na ito, eh dito lang yan sa supot. Ayan, o. Hindi na po natin tinanggal para ma-preserve yung value niya. Mga dikit, di na rin natin tinanggal para sigurado na hindi walang gasgas. At, tingnan nyo yung gulong niya, oh. Amazingly, hindi siya napudpud. Ayan, oh. So may mga konting kalsada tayong dinaanan. Wala namang sign of pudpud. Ayan, matatalim pa rin yung spike. Tingnan natin kung may nagbago sa tunog. Oh, napakadaling paandarin pa rin. Okay, goods. So ito yung tunog ng MPX, oh. Next is don't forget to subscribe and click that bell notification naman mga kalisto. And compare na natin yung size na ito. Tingnan nyo kung gaano kalaki, gaano katangkad, at gaano kahaba mga kalisto. So compare natin yan sa Husky MC250. Tingnan nyo naman yung likod pa lang, halos kasing laki na ng 21. Yung likod pa lang mga kalisto dahil nga 140 ang gulong na yan. And then i-compare natin yung haba. So ang comparison nito is production din na Husky 250 na 4-stroke. And then i-compare din natin siya sa local enduro, ang friendly sa mga Pinoy, one of the most affordable na local enduro, ang XTC 125. Look at that height, look at that length, and look at that seat height mga kalisto sa ating normal na height. Dahil ang seat height lamang ng XTC ay 33 inches. So ito mga kalisto, parang nanliit talaga tayo dito. Talagang nalungkot ako sa height na ibinigay sa akin dahil yan, tiptoe tayo dito sa MPX 300 which is 37 inches height. Which is normal naman sa mga production dahil yung YZ250F natin before is 38 inches height. Babrushin lang natin para malinis na bago isole. Napansin ko, lithium. Yan, Skyrich na brand, sikat sa mga lithium battery. So yan, lithium nga, ang gaan, grabe, gaan ng battery niya.
yung lagayan ng battery, yung charging system niya, yung push start, kaya tinanggalan ng kick start dahil ang recommended sa manual is lithium. Amazingly, itong MPX, which is China brand, naka-lithium na. High-end na mga off-road na enduro and motocross, lithium ang requirements nila. Kasi nga sobrang gaan at maliit lang at napakalakas ng cranking power ng mga lithium battery. Kung alam ko, ito rin yung gamit ng Ducati. Sikat to sa mga Ducati Philippines, yung Skyreach na battery na yan. Napakalayo po ng pagitan in terms of weight sa lithium versus lead acid na battery. Yan po yung mga bagong technology sa battery. Tingnan nyo, i-search nyo yan mga kalisto, lithium batteries. Yan po yung kinakabit nila dyan sa mga top end na motor. Yun yung spark plug nya, hindi natin alam kung anong brand nyang spark plug na yan. Yung cooling system, ito damper pa pala dito sa dulo, rubber nya, damper. Ito, pansinin nyo po yung haba ng canister. KTM 300, ganito talaga siya kahaba. Yan, yung canister nila. Ito yung brand ng gulong, Xuanxing. Yan, Xuanxing. Aso na logo, yan. Ang lapad po nito 140, ganyang kalaki. So ang pinakamalapad lang natin sa Dunlop is 120. Ito 140 na. Ayan, 140 80 by 18. Yan. So ang lupit siguro nito pag naka-tubulis na. Then yung rim is Enduro X series. Then yung spoke niya matataba. CNC made ata to, itong hub niya. Oh, walang tubulis yung kanyang rim pero may rim lock. Yeah, may rim lock. May chain guide. Yan, may chain guide siya. Nibi carb. And then yung ganito, yung mga KTM mayroong ganito aftermarket na binibenta. Racing air filter. SCC. And then ito, sa mga KTM Husqvarna Brembo po ang nakalagay. Dito po is SZC, European brand, Husky 250 FC pang motocross. Ayan, Brembo po yung brand nila, Brembo. Some of the comparison lang nung European and China na brand, MPX. Ayan o, yung clutch nya is hydraulic clutch. Oh, hydraulic clutch. Hanggang dulo hydraulic clutch, hindi siya madaya kasi yung ibang hydraulic clutch na universal may wire yung dulo, ito wala talaga. Oh, yan yung dulo ng hose, diretso na dito, walang wire, diretso na yung rod dyan. Then ganun din yun sa European brand, yan. Finish bago isoli. Detailing na to, after i-brush, binugahan pa natin ng hangin. Napakalinis, brand new na. Kinakalawang na yung chain, kinakalawang, pero napansin namin DID, yan o, DID. So O-ring pa siya, O-ring type, ayan o, O-ring type ang kanyang chain. 520 Yatao. Oh, Yatao ang kanyang swing arm. And then ano pa, fuel cap nya pabaliktad. Ayan. And then ito yung pinalitan natin, yung filter SZC, yung black na naman SZC, pero walang nakasulat kung ilang cm. Engine sprocket nya parang KTM din talaga oh. KTM Husky, ganyan po yung engine sprocket and yung washer. And then yung center nut. Engine number, ayan o. Engine number. Pala, ito, tail light. Sige, preno mo. LED yan. So, foot brake. Meron ding foot brake switch. Okay, on mo. Ayo. Pag may headlight, nakailaw din yung tail light. Preno mo nga. Baka may brake light pa yan. Ay, meron. Park light, meron. Signal light na lang ang kulang. Nakakapagtaka to, ito. Ano yan? Model, VIN number, engine number, date 2020. Transparent pa rin yung tangke. Yan, parang service. Ito, may guard din dito sa gilid, rubber guard para hindi tumama, magasgasan tong frame. Sobrang laki nga talaga, legit talaga yung block nya. Napakalaki po. Ayan, may susi siya. Yan, So parang yung MPX 250 rin. Ayan, di na natin tinang. Projector na yung LED nya. Yan, projector. Ayan, projector. Napakalakas.
Parang mini driving light na 4. Foldable shift lever. Oh, foldable na siya. Hindi mo na kailangan bumili ng service. So yan. Ito ay hindi natutupi. So hindi ito natutupi. Ito natutupi. Hoy! Ang gaan! Oh, 17 years old lang yan, nagbuhat. Oh, gaan mga kalisto. So 110 kilos daw yan. Wet. Meron ng langis, meron ng gasolina, full tank, radiator, meron na rin. 110 lang yung gaan niya. 110 kilos. Oh, ayan. Made in China. Tapos puro kayo tanong kung matibay o hindi. O, tingnan natin sa loob kung matibay. Tingnan natin yung loob. Fake lang po yun. Ito yun. Bakal lang. Ito lang po. Ginasgas lang po. Peke lang po yun ha. Sabi, napakalakas, napakatibay, napaka-forever. This is the most 100% bike ever. So, pag super puri naman tayo, baka ibigay na ito ni boss hindi na maniwala yung mga audience natin. Feedback tayo about dito sa MPX na to mga kalisto. Hindi natin iisa-isahin yung papel. So, doon tayo sa experience natin and yung sariling conclusion. So, fuel consumption, yung nasa video natin, napanood nyo naman, fuel tank to, and then pagkatapos ng trail, nabawasan siguro ng mga 1 dangkal. So meron ka pang marami pa dito sa bandang baba. So average trail lang po yon, hindi gaanong mahirap, maputik lang po talaga. Kamukha siya ng MPX 250. Sabi nung may-ari is hindi naman daw na-modify yung makina, hindi ginalaw yung karburador, hindi ginalaw yung jettings, and so on. Ang ginalaw lang dito is nilagyan ng grasa and nilagyan ng manubela mga kalisto. Yayamanin manubela, flexibars ang tawag dito kasi nabibend siya. Ang masasabi ko dito sa MPX is okay siya, magaan siyang dalahin and may power siya. Hindi ko alam kung offending itong sasabihin ko pero malayo siya sa 250. Sa mga MPX 250, malayo po itong 300, which is malayo din yung pagitan nila ng MPX 250 tsaka sa MPX 300 based sa presyo. Malayo din, hindi siya puro gapang lang. Kaya niyang maging aggressive yung gapang, then biglang aangat yung harapan. Sudden delivery of power, kayang-kaya nitong ibigay mga kalisto. Ang negative po nito ay yung seat height. Galing ito sa MPX 250, so plug and play siya dito sa 300. So mas mababa ito, mas flat seat. Compare dun daw sa stock na upuan nito, yung stock na upuan, diretso lang na ganon. So mas aangat pa ng ilang inches itong seat na ito. So nakita nyo naman ang hirap, parang YC250F na nakadesign sa mga foreigner. Nakadesign yan sa mga foreigner yung seat height na yon. So which is medyo nakadesign din ito sa foreigner dahil nga ang taas. Or unless matangkad kang Pilipino. Kung matangkad kang Pilipino, advantage ito. Kaya nahihirapan ako dun sa taas ng seat height nito. Ang taas po. Hindi ko alam kung ganito rin yung seat cover ng original na binibigay nila na MPX 300. Sa sobrang gaspang niya, parang nililiha yung puwet ko. Ang gaspang nito, grabe. Itong upuan na ganito. Not sure kung ganun din yung MPX na binibenta nila kung ganito rin yung seat cover. Hindi mo to malalagyan ng lowering link. Dahil nga walang linkage. Ang lowering link po is nilalagay dun sa linkage para bumaba yung seat height. I-inquire nyo na lang sa dealer gaya ng MPX Philippines. Tanungin nyo na lang po dun kung gaano katagal bago magpalit ng piston and piston ring. Ay nilalagay na hour meter sa mga production na motor na Japanese and European. Kasi nga may lifespan lang. Ito hindi ko alam kung gaano katagal. Kaya hindi ko po masasagot kung gaano katibay. Electric, matibay ba? Hindi ko po masasagot yan. Basahin nyo na lang mga forum siguro ng GPX 300. GPX 300 po kasi same po dito. So, ang SRP po neto is 298,000. Gusto kong marinig ang mga comment nyo kung anong masasabi nyo sa presyong ito. Comment below kung bibili ka ba. Yung nagpaparating ng MPX 300 is same lang po dun sa nagpaparating ng Kayo T4 specifically. Kung sino man ang kilala nyo na nagbebenta ng Kayo T4, pwede
pwede nyo ring i-approach or pwede nyo ring pag-inquiran dahil same lang po talaga yung nagpaparating dyan. MPX din po yung Kayo T4. Talagang sumisikat itong brand na MPX dito sa Pilipinas dahil nga sa affordability. Ang kalibel nito is nasa 600,000 pataas gaya ng mga Sherco 300, KTM 300. Parang ang alam ko nasa 700 o 800,000 yan. Yung mga 300cc. So, mura na po yung 298,000 kung ibibase mo dun sa 300cc. Meron po yung tropa natin na nagbebenta ng Kayo T4. Nasa description po. Pwede rin po kayong umorder dyan, mga kalisto. Gusto kong marinig ang mga kalisto natin dyan kung anong opinion nyo dun sa presyong 298,000. Is it worth it? Comment below, mga kalisto. Is it worth it? Lulusot bigla yung pump ng clutch. Hindi ko alam kung baka dahil dito nagkakaroon ng hangin or may singaw or dun sa hose niya, siguro. Hindi ko sure. Hindi ko alam kung brake fluid ba ang ilalagay dito sa clutch. Hindi kami allowed or authorized para buksan niyang clutch. Siyempre, bago ito mga kalisto, pinahiram lang. Hindi natin pwedeng buksan at tignan yung loob. Pasensya na mga kalisto kung sa akin to, pwede kong buksan niyang gilid, yung clutch side, yung stator side, pwede kong buksan yan para makita yung loob, pero hindi po tayo authorized dyan. Pinahiram lang po ito sa atin, and kailangan nating irespeto motor ng owned by someone. Nag-aalangan ako sa mga usual na ginagawa ko, like yung pag-wheelie, ganyan, sampa dito, sampa dyan. Hindi ko po magawa yun dahil nga hindi sa akin to. Tapos brand new pa. So ganito pala ang ma-experience ang mag-review ng ibang motor na galing pa sa kumpanya na brand new pa. Dalawang isip ka talaga. Baka mabasag, baka magasgas, and so on. Mag-e-effort ka talaga sa pag-mix ng tuti. Dapat tama. Or else, mapupundi yung spark plug mo. Yun po yung negative sa mga 2-stroke. Dun sa KMX natin noon, DT, basta buhusan mo ng tuti dun sa tangke, okay na. Pero ganitong mga production, hindi pwede. Kailangan talaga tsansado mo yung tuti and magandang tuti yung ilagay mo. Ang tigas nung kick niya, tapos medyo nakaganon siya. So, kailangan lang sigurong i-break in, gamit-gamitin para umakma yung level nung kick no, nakapatusok dun sa boots. Tutusukin niya yung boots mo. Gamit-gamitin pa para dumiretso talaga at umakma dun sa anggulo ng boots sa pag-kick. Hindi naman tumirik, hindi naman nagloko kahit ilang beses tayo nag-push start dun sa mga technical section, yung maputik section. Additional pros niya is may kick siya just in case na kailangan mong gamitin. Dahil siguro pag nalobat or nagloko yung battery mo, meron kang kick na gagamitin. Itong European bike, walang kick. Nalobat tayo and nanghiram pa tayo ng mga kung ano-anong battery. Nakakahiya dun sa battery na hinihiraman natin para lang paandarin to. Every time napapaandarin mo siya, kailangan mo ng battery na yun. Nag-trail tayo, hindi naman tayo nasiraan, hindi naman nagka-aberya, which is na-miss ko po yung may aberya. Extra thrill sa trail yan, yung may nasira, ganito, hala, ganyan, ganito, paano na? As shop owner and as a mekaniko, yan, extra thrill. Ito, kahit huwag ka na magdala ng tools, lapitan nyo lang tong Listo Moto page namin kung gusto nyong may ipa-review na item or motor or pyesa or accessories, pwede nyo pong ipa-review sa amin. Keep a listo always mga kalisto sa trail. Pero bago ang lahat mga kalisto, mag-subscribe ka naman dyan sa baba and click that bell notification. Ang parts availability naman nito mga kalisto is meron din sila mga kalisto, and it is compatible sa KTM talaga, vice versa. Compatible din yung pyesa ng KTM dito sa MPX. So kung naka KTM ka, pwede nyo rin salpakan na kung ano ang nakasalpak dito sa MPX 300. Woo!